tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tama man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yung magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Marican. Chris Delano. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Alright. So kami ay nasa magandang lugar ng Scotland. Scotland yan. Kung saan na-invento ang Scotch Brite. Kala ko Scotch eh. Scotch Brite pala. Scottish. So nandito kami sa napakaganda, cozy at napakaangas na Pocket District Bar and Billiards. Dito yan sa Nangka, Marikina City. Kung Mahal na mahal mapapansin nyo. talaga tayo Ito nito. na. Ito yan. 3, 2, 1. Kita nyo naman. Cozy as fuck, Yeah. diba? Tapos hindi lang dyan, hindi lang maganda yung bilyaran, hindi lang malamig, at hindi lang malawak yung parking. Pare, tangina yung mga pulutan, mga pagkain, sobrang mura at ang sarap. Restaurant level. Restaurant level. Ito yan. Pakita mo. 3, 2, 1. Uy, Uy. grabe. Tol, Sige. titikman ko na para sa Ayan, kanila. ate. Thank Salamat. Thank you. So, ayun. Grabe yung mga hinain sa amin. Ito, mga favorite. Mozzarella sticks. Meron tayong burger with fries na masarap. May burrito tayo. Meron tayong mojos, onion rings, chicharong bulaklak, chicken poppers, sisig. Ito, ano to? Crispy pita with something. With, Pineapple. Ay, yung sisig, Ayun, ang sisig. Ayaw pa nila tumigil, guys. Wala, grabe. Ayaw. Grabe ang alaga nila sa Kada Kwento Podcast. Grabe. Maraming salamat. Papatabain talaga tayo dito. Ayan. Alright, this is Sir Brandon. Dadaan siya sa ating camera in 3, 2, 1. Alright. So, syempre, the usual business. Business as usual. Business as usual. Kung mahaharap lang namin yung camera doon, makikita nyo kung gaano karaming naglalaro dito. Mukha kaming nasa press conference ng laban ni Efren Bata. Habang may nagbibilyaran sa Yeah. mga harap namin. Ayun, no? Paso, doblete. Fix ko na to. So, Kuya, 2 baso. So, ayun. Real time nangyayari ang lahat. Napaka-accommodating ng mga Pocket staff, mga district. owners. Talagang hindi sila nagpapabaya. Saka affordable yung pagkain. Tapos yung lasa niya, pang high-end. Restaurant level nga eh. Oo. Yung presentation, nakita mo yung burger mo, tol? Oh, grabe. Anus beef. Anus. So, kamusta? Anong masarap pag-usapan habang may pika-pika tayong ganito at habang... Putang ina to, tinapat yung mic sa sa sisig eh. Hindi, para talaga sizzling, tol. Tol, may nakita ako sa internet kanina. Nilabas na ni Donald Trump ang alien files kung tawagin. UFO files. Yeah. Pero walang dating eh. Nakukornehan nga ako kasi yung iba dun, san? Okay siya. Yung iba dun matagal nang posted sa internet eh. Matagal nang, sige lang kuya, lagay mo lang dyan. Matagal nang nandun eh. So Matagal? it's either iniipit nila yung mga mas grabe o yun na talaga yon just to, alam mo yun, yung diversion tactics para Version, sa gera, sa kung ano Oo, naman, oo. o ano pang masamang binabala. Kadamihan ng files na in-upload nila, retracted. Nang-circulate na dati pa. Oo. Pero Yes. walang evidence. Wala. Oo. Lalo, Hindi ko parang, nakita eh. parang ang message ni Trump, balan tayo kung anong conclusion natin sa pinakita nila. Pero kayo ba? Sobrang gulo eh, no? Ang nakakaano pa, wala siyang dating. Parang... Wala. Walang, pag hindi gano- surprising. Oo, di ba dapat yung balitang ganyan? Pero kasi siguro ang naiisip ko dyan, kasi dati pinost nila to or posted, nagsisirculate siya sa internet. Parang, what do you call this? Nagsisirculate siya sa internet
na dinideny nila. Ano lang yan, weather balloon, mga ganyan-ganyan. Pero ngayon, parang sinasabi na lang nila na ang totoo niyan, hindi pa rin talaga namin alam kung ano to. Oo. Di ba? Parang So, actually, parang sinasabi nila, bahala na kayo. mm. Bahala na kayo mag-isip kung totoo yan o hindi o bahala kayo. Parang ginanon lang siya, nilapag lang siya, no? Pero technically, yung mga pinakita nila, matagal na nagsisirculate online yun eh. Oo. Siyempre ako, in-expect ko, kaya excited the way nila in-announce na i-release na yung Alien Files. Sa puta pagtingin mo yun lang, ako in-expect ko, papakita na nila yung itsura ng alien. At ako, iniisip ko nga, baka press con maglabas ng isang... Magsasalita yung alien. May Federal nanghula Galactic. May nanghula eh. Ang una daw ilalabas na alien, yung pinakakamukha natin para hindi mag-freak out yung tao. Kasi No? definitely magkikreate ng chaos yun. Chaotic yun. Una daw ilalabas yung medyo hawig natin, medyo matangkad lang daw ng konti, ganun. Tapos unti-untiin na daw yun, na yung malayo na sa itsura natin. Yung mga grays. Aabot Pero na sa ganun. mas lumalaki yung chances na ang kasama talaga natin dito mga reptilian, no? Reptilian, isa pa yun. Ibang Oo race nga, pa yun. oo nga. Di ba? May Di mga ba? Nordic, may mga... Maraming klaseng alien. Meron nga akong napanood na parang reptilian siya. Ay, hindi ko alam kung reptilian, pero parang alien siya. Ano siya eh. Parang series na pumunta raw siya dito sa Pilipinas, sa mundo. Tapos, yung una niyang nakita, ginaya niya na yung anyo. Tapos, parang doktor siya or something. Ano yun, nanggagaya siya ng anyo? Oo, pero yun kasing una niyang nakita eh. Tapos pinag-aralan niya yung salita. Yun nga nanonood yung siya sa TV. reptilian shapeshifter. Oo nga, pero kasi ang reptilian kasi mukhang reptile talaga eh. Pero kasi yung dun sa Yung ba yung series. mga mukhang lizard? Di ba kinunik pa yan sa Ninja Turtles? Oo, isa pa yun. Oo, isa pa yun. Sa, ano yung meron sa ilalim? Underground. Di ba doon nakatira yung mga Ninja Turtles? Ano yung reptiles sila. Pero yung diba? turtles Pero kasi bakit mutation sila- lang Tapos yun eh. ito, Tsaka ba't daw mahilig sila sa pizza? di ba? pizza. Di ba Pizzagate. Pizzagate nga yung tawag doon sa island ni Epstein? Tapos Ninja Turtles. Di ba? Parang, Hindi kaya cover up lang yung Alien Files para matabunan yung Epstein Files. Kasi nag-promise sila na ilalabas lalabas pa pa nila nila yung mga... yung mga pinaka pa. Yung mga Pwede. naka-block din. Pero kasi, kung isipin mo, Pwede. may ibang context dun sa what you call this? Sa mga email, 'di ba? Na connected din sa mga reptilian, sa mga alien whatever. Naghahanap nga sa Epstein, diba, ng mga, may mga super ability. Oo. Human ability. So ako, kung para sa akin, isang malaking distraction lang to sa mga nangyayari. Pero isa pa nagpagulo dyan, kung distraction lang. Nawawala yung mga scientist. Yung mga nagre-research. Sa UAP. Bago UAP. in-announce yung Alien Yung Files. Amy ba yun? Yung huling nawala. Yung nag-share na about time travel. Tas yung mga tao na future humans, yung P-54. Tsaka P-47. Ano tong P54. para siyang para siyang feeling ko, Pang parang Dragon Balls. parang hindi, ang naririnig ko sa kanya, parang condenser mic eh. O kaya cellphone, no? TLM, ano yun? Opo, P-54. Baso-baso. Tsaka pabota-baso. Okay. Diba? Yung So- P-54, 54,000 years na mga humans na ahead of us. Yung 47,000 years na ahead sa atin. So yung 47, number, yun yung years na ahead sila. Ahead, 54,000, ganun sila katindi. Sa Anunnaki, ang lamang nila sa atin, 24,000, 25,000. Ang Anunnaki? Oo. So mas matindi pala. Ano ba confirmed yan? O conspiracy? Theory. Masabi Pero naglabas ng mga picture, naglabas. Tapos ito, yung mga itsura ng alien na yun, may mga ganun mukha sa dito. Tapos parang kung ganun daw yung itsura mo, medyo malaki mata. Tapos, mahaba-haba yung braso mo. Payat. Ikaw ba, Gab, sa sobrang hilig mo sa ganyan, ano yung feeling mo na itsura talaga ng alien? Marami sila Maraming race Marami sila. Hindi, Pero ano hindi yung lang pumapasok tayo yan, sa paghinip mo? Panaginip. Hindi, pero kasi,
pwede kasing tayo rin yung alien. Pwede rin alien din tayo. Pwedeng yung alien kagaya rin ng itsura natin. Mm-mm. 'Di ba? Maraming theory na kung ano yung alien, 'di ba? Maraming race, may mga sinasabi na sobrang behind pa natin kumpara sa iba. Ako ang feeling kong itsura ng alien, may bigote. Grabe. Feeling ko siguro mga sila lizard. 15 sila sa kotse. Mga nagko-cross ng border. Ang dami naman nun. Mga Mexican. Ano pala, no? Illegal alien pala, no? May mga dalang puti. May mga sombrero na. Di ba doon nga Andali. Di ba doon nga yung Area 51? Las New Vegas, Mexico yun. Las Vegas. New Mexico yun, di ba? Las Vegas, ang Area 51. Ganun ba? Sa desert. Bandang Mexico na yun. Galing kasi ako doon nung Makalawa. Talagang kitang-kita mo yung greatness ng mga alienism. Hindi, pero ito yung sinasabi nila na yung Area 51, hindi lang pinag-aaralan dyan yung mga aircraft. Sinasabi nila, nagkikip din daw talaga sila ng actual body ng extraterrestrial being Ngayon, yung sinasabi ni Gab na baka nga tayo yung alien Technically, alien din tayo para sa ibang creature. Diyan sa mga, kay Sansan, sa mundo nilang mga hayop, tayo yung alien. 'Di ba? Ganon. Anything or na hindi kaparehas nyo, parang alien siya. Kaya nga sa atin lang 'Di ba yung kaya nga nagawa yung term na pag hindi ka dyan sa bansa mong yan, alien ka. Oo. Diba? Hindi, yung pagsabi ko ng alien tayo, pwede kasing hindi mo naman talaga alam kung tayo yung pumunta rito na nauna Baka Pwede mga tayong ancestors natin sila. ancestors natin na pumunta rito, sinakop na tong lugar na to hanggang tayo na pala yung, di ba, alien dito. Totoo rin. Pwede, pero depende. Pwede. Thank you. Welcome. Okay. Pero nakakatuwa kapag lumabas sila. Alam mo yun, nakaka-excite. Yun yung nakaka-excite. Anong next Magpakita para sa na mundo, no? Kasi, ang sabi nila, yung mga yan daw, pwede ka daw i-guide niyan I-guide ka niyan sa next level ng civilization. Sabi nila. Paano kung hindi yung Hindi nagpunta, ganun yung hindi guidance yung binigay, putang ina, ang gusto, kainin ka o Oo. patayin. Isap Diba? ka, no? Pa. Yung nasa yung... Excited ka po, ng ina mo, ikaw Uy. mauno. ano yung movie, yung Silent ba? Ano yan? Silent Hill? Silent Hindi, Hill, yung multo-multo yung bawal magingay, ano yun? Quiet lang. Quiet Oh. Place. Quiet Place. Quiet place. Alien yun, di ba? Yung mga nandun. Paano monster. kung ganun? Parang Venom, no? Mm. Totoo. Pwedeng ganun. Pwede rin nga kamukha lang din natin. Pero hindi talaga nating... Sabi nga nila, tol, nakita niyo yung video dati, parang high school pa ako noon, nakita ko na captured siya sa CCTV sa isang hotel or isang building. May dalawang tol na nakaitim. Doon daw galing yung salitang MIB, yung Men in Black. Kasi parang pumasok daw sila doon sa building, tapos lumabas sila, tapos hindi na sila nakita, walang pagkakakilanlan, wala lahat. Nakita mo yun? Nakita ko yun. Yung mga Sobrang tangkad. parang Men in Black na palabas. Pero Totoo yung daw na nangyayari yun. Pero yung Kapag daw may mga ganyang incident, may mga naka-black daw. pupunta. Ang isa pang... Kaya 'di ba, nagkaroon ng movie yung Men in Black na parang i-erase yung memory mo. Oo. Kasi parang halimbawa ako nakakita ko ng something putang ina extraterrestrial. Di dapat makita. May pupunta para burahin yung memory mo daw, Oo. 'di ba? Nang ano pala siya, talagang hindi pala siya palabas lang. May mga, kumbaga, ano na rin siya. Pinagbasihan. Conspiracy na siya noon. May pinagbasihan na. Totoo. Yung alam kong nabasa ko na ganyan. About siya dun sa mga may abilities tol Yung mga naka-block na yan, meron silang detector kung meron kang ganong ability. Kumbaga, alam mo yung detector ng nuclear? Well, parang ganon nararamdaman nila kung saan yung frequency na malakas. Meron daw ganun. Tapos, yung mga bata daw na may ganun, nakikita sense na nila. So, yung mga, halimbawa, yung anak mo, gifted, may ganun. Pinagpapalit na daw nila yun ng ibang sanggol. Tapos kinukuha nila yun. Nung mga naka-block. Punta sa ospital pa lang kukunin na Kukunin nila. na. Tapos palalabasin nila yung babe, yung sinwitch na bata. Yun yung anak mo.
Tapos Meron nga. pag-aaralan na nila yon. O pag-aaralan o tuturuan. Inaano sila eh. Tawag nito. Parang ito yung mga sinasabi mong savant, di ba? Oo. Kaso ang difference, kinukuha to. Kinukuha na sila eh. Tinitrain na. Tapos tinatago na rin sila sa public. Isipin mo yung mga medyo lumaki na hindi nahuli. Meron pa ako isang nabasa na sinasabi niya na ganun siya. O may mga abilities siya. Plinantahan siya ng kung ano-ano. Lahat ng kaibigan Kilala niya. mo yan? Hindi. Nakita ko lang. kilala mo eh. Alam ko, tropa mo na naman eh. Hindi. Plinantahan siya. Pati yung mga tropa niya. Plant lang pala daw talaga lahat. Kasi kailangan niyang hindi mag-grow eh. Mas stuck siya sa ganong level lang. Kasi pag yung abilities niya, Dangerous na. oo, magiging threat siya eh. Kumbaga Pati parang, daw yung boyfriend niya. parang pagka na-enhance mo palalo yung skill mo. Oo. Pati yung boyfriend niya, planted lang. Tas member ng organization. Na alam din lahat sasabihin. Alam kung paano mag-manipulate. Alam paano kang i-gaslight. Parang gandong ka lang. Chris na Chris Delano yan ah. Wow! Manipulate, gaslighting. Pero what if hindi natin alam? Tayong maapat na magkakaibigan. Isa dito, alien. Di ba? Isa dito, alien pala. Hindi mo alam. Hindi mo Parang sure. find the impostor mga ganun laro. Yung Among Us, no? Among Us. Pero di ba, what if pwedeng gaganyan-ganyan lang si Maricar pero Reyna pala ng Alam niyo yung, Planet Chubululu yan, di alam ba? niyo yung, alam niyo yung term na starseed? Hindi. Ako hindi. Naririnig ko sa Starseed Oo. na Parang kay Esmeralda ba yun? Esmeralda. Sa ML? Hindi. Mahabi nila yung sabi mo starseed. dyan. Ito daw yung mga soul o consciousness na nanggaling sa ibang planeta. Na napunta ka dito sa Earth dahil meron kang mission. Kadalasan daw yung mga starseed na yan. Ang mission daw niyan, tumulong sa humanity dito. Pero meron daw na hindi nakakaalala na may mission siya dito. Tinatanggal yung memory pagdating dito, ganun. Nawawala. Pero kailangan daw, mahanap mo daw ulit yung kung starseed Dami ka. yan. Si Tulpo, yan. Kuya Will, mga Starseed yan. Boss Toyo, mga tumutulong-tulong yan. So, malamang, extraterrestrial sila, Starseed sila, hindi lang nila alam. Kasi nga, memory nila. Yung pagbanggit mo ng pangalan, minsan natatakot ako, baka out of nowhere, magbanggit ka ng pangalan na pwedeng, kapahamak natin. Lahat ng binanggit ko, tropa yun, Dol. Boss Toyo, si Kuya Will, Si Idol Rapi. Grabe Tulpo. Marami, Paano siya marami magsalita? pang yan eh. Rapi? Hindi ko alam. Ay, sino ba yung ginagaya mo magsalta? Sabi ginagaya ko. Ben, Sige I'm telling you. Paano mo ipopromote yung yung Pocket District gamit boss na Ben Tulfo? Mama mo. So, yun nga. Anong gagawin nyo nun, Tol? Pagka Na-figure out mo, isa sa atin, tapos halimbawa, na-wrong send ako sa'yo, Maricar. Tapos ang wrong send ko sa'yo, kakaibang lengguwahe. Parang ganun. wala. Ang chat ko sa'yo nun, for sure, wrong side ka ba? Ganun. Diba? Grabe. Ikaw, Gab. Isa sa atin, Di ma-amaze ako. Dali mo ako sa planeta nyo. Ngayon lang. Sige na, Depend Oo tayo, nga, no? spaceship. Ikaw. Tatanungin ko lahat ng secrets. Paano kung ang napuntang alien dito, yung pinakabobo pala sa planeta nila, wala ring alam. Kaya siya napunta dito, inali niya, bawal ka dito, wala kang alam. Gago may palabas sa ganyan na. Home. Home. Oo, yung Home. Si Yung cartoon. Yung Boob. Si Boov. Yung pinakabobong alien. Hindi. Home yung pangalan ng Pero may napanood akong isang Indian movie. Alam ko, napag-usapan na natin yung dati. Yung gumanap sa 3 Idiots. Yung Ranchochad. basta ganun. PK. PK. Putang ina, pagpunta niya dito, alien siya, di ba? Sobrang innocent. Tapos, nag-boil down yung lahat ng yon sa different practices ng mga religion. Di ba? Ang ganda nun mga kada, panoorin nyo yung PK na movie. Mapapa-question ka sa religion. Napanood mo yun? Indian? Hindi pa. Ang ganda nun. Tsaka yung actor na yon, ang ginaganapan niya lagi, magagandang movie, no? Si American. Ay, maganda nga. Grabe yun si American. Batak na siya doon. Hindi pa. Medyo. Lahat ng movies niya kasi, lagi may spiritual message. Yung 3 Idiots, ang ganda eh. Yung PK, pinaka-message doon, ang tunay na religion is love para sa kanya. Kasi parang
the way niya pinortray yung character niya as alien na inosente sa lahat ng bagay. Meron doon yung yung rebulto. Yung Buddha? Yung statue. Yung parang tinanong niya yung nagtitinda kung swerte ba't binibenta. Ba't binibenta? Oo. Mapapakwestiyon ka talaga sa religion doon. Ang dami kasing Hindi, religion tsaka marami siyang religion na inano doon, no? Na pinuntahan. Binangga niya talaga. Yung the way, yung message ng movie. Parang kung ikaw na taga doon ka sa bansa na yun, matatakot ka kasi baka tirahin ka ng mga religion na binanggit doon eh. Kaya kumbaga questionin yung na kini-question niya. Sa atin nga lang sa Pilipinas, questionin mo yung isang religion na alam nyo na. Oo. Diba? Pwedeng ikapahamak ng buhay mo Actually, yun. lahat eh. Diba? Questionin mo yung isa. Siyempre, yung buong community yung Kalaban masasagasaan mo. Kakalabanin mo. Pero kasi para sa akin lang kung yun ang pinaniniwalaan ng marami, kung iba yung pinaniniwalaan mo, I think it won't do any harm kung hayaan mo na lang Hayaan mo sila. na lang. Respect mo na lang. Ito yung pinaniniwalaan mo. Hindi na ako kahit may pinaniniwalaan akong parang feeling ko contradict yan sa pinaniniwalaan mo, hindi na kita para basagin. Oo. At saka Diba? yung pag-question naman sa mga belief, nasa tao yan eh. Hindi mo, journey ng isang tao yan, hindi mo mapipilit eh. Ito, parang si Chris, di ba? Nung nakaraang mga episode natin na ganito, pinipilit niya yung faith niya, ganyan-ganyan. Kasi nga, lahat yun yung journey niya eh. Kasi lahat Pero hindi ko siya pinipilit sa ibang tao. Ano lang, speaking for myself. lahat ng merong relihiyon, talagang meron silang pinaninindigan na belief eh. So, nasa sa tao na yan eh. Kung maki-question niya yung sarili niyang belief. Isa kasing form of intelligence siya eh. Kung kaya mong banggain yung sarili mong paniniwala. Kasi masakit siya eh. Medyo hindi siya naiisip ng pangkaraniwan. Na kaya mo ba banggain yung sarili mong belief para sa katotohanan? Kasi pagka hindi mo hinanap yung katotohanan, tas mag-stick ka doon sa kung ano lang yung alam mo, doon kasi papasok yung tawag nito. Alam mo yung kasabihan na yung comforting lies. Okay na ako doon. Pero kung babanggain mo na siya ng paano kung hindi? Paano kung ganito? Paano kung walang hangin? Hindi, paano kung yung tama pala si Juan? Siya pala yung may tamang sagot. Kumbaga, yung clarity, makukuha mo. Yun yung reward. Pero, ang mahirap kasi, kapag nalaman mo yung totoo, tapos hindi siya maganda, yun yung masakit. Kasi no turning back. Meron yung Diba? meron Kung ano yung nalaman mo na katotohanan na hindi totoo, ay kung ano yung nalaman mong katotohanan na hindi maganda, yun yung masakit eh. kumbaga parang yan, gusto mong malaman yung totoo pero willing ka bang sa Oo, consequence? Sa consequences. Oo. Kasi wala nang balikan. Oo. At yun yung katotohanan. Di ba? Ready ka ba talaga? Parang Ready ganun. ka ba? Oo. Ready ka ba talaga? Parang tayo. Ilabas yung alien files. Pero pagka nilabas na yung alien files, ready Oo. ka ba talaga? Halimbawa, Diba? kung yung alien files nagpa-solidify ng theory na experiment lang tayo, walang kwenta yung buhay dito sa Earth. Handa ka ba? Gaganahan ka pa bang pumasok sa trabaho nun? Handa ka ba? Yung dibdib mo na parang maisip na lahat ng ginagawa natin, walang kwenta to. Susunugin lang din tayo in the end. Kung ganun lang. Pero Siguro kung ako, pag ako sinabihan ng ganun, kunwari, dumating yung alien, ito na nga daw, walang purpose ang buhay. Ako parang isip ko, hindi. Kasi, nandiyan mama ko. Alam mo, kasama ko kayo yung na may mama. Hindi. Mga anak mo. Oh, Mga anak ko. Kumbaga yung experience pa lang itself, regalo na yun eh. So, pero kasi, yung kahit- experience na yan, in the end, mawawala. okay lang, at least yung experience. Pero, Pero yung base reality kasi na kung ikaw yung nandun sa kumokontrol na side, hindi ka mamawala eh. pero alam nyo, ako kung wag lang Truman Show level Oo, yung peke lahat. Oo, wag lang Truman Show level. Pero pag nalaman kong isang eksperimento lang tayo lahat, magpi-play along na lang ako. Gagawin ko Kung ano pa rin yung nakasanayan mo. yung buhay ko ng normal, ganito pa rin. Pero kung Truman Show level, ibang usapan kasi yun eh. Actors yung mga pamilya Diba? mo. Paano kung ganun? Paano kung walang hangin? Paano kung ganun nga? Di ba? Kami,
Kami talaga inutusan lang para mag-play along dito sa podcast tapos sama ka namin. Di ba? Di ba? Nang-aaning eh. Sigaw mo na Ang hirap na rin kasi paniwalaan eh. Pero may nabasa nga ako na meme, para na siyang naging joke, parang I wouldn't die for my belief because I might be wrong. Sabi niya. Ayun, magandang klase. Di ba? Parang, pag-iisip oh ka. eto, may belief ako, pero hindi ko sasabihin, handa ako mamatay para sa belief ko. Kasi I might be wrong. So, ibig sabihin, hindi pa rin ganun ka-solid yung ano mo sa belief mo, di ba? Pero yung mas, faith mo hindi para ganun sa kalakas. akin, mas maganda yung pwede ka pang magkamali. Kasi kung hindi ka na pwede magkamali, brainwashed ka ni. Hindi ka na, sure ka na ba? Parang kung pag sinabi mong sure ka na, parang papunta ka na sa, yung idolatry na yung tipong, papunta ka na doon sa panatiko. At yung pagpanatiko ka, wala ka ng critical thinking. Gets? Maricar, natawanan ako. Hindi ako natatawa sa'yo. Na-amaze nga ako sa'yo eh. Si Maricar, no, pag nag-uusap-usap tayo ng mga bagay-bagay, bigla na lang tumatawa. Parang, parang nababaliw. Ano tayo? Alam mo yun sa classroom, parang Nabiwirduhan ka nagugulo. ba sa amin? Hindi. Alam mo yung pag magpe-present ka sa classroom, tapos may isa kang tropa na nagpapatawa. Hindi ko alam. Sabi ko, baliw na ata ako. Konting gibot, natatawa ako. Pero na-amaze ako sa'yo. Hindi ibig sabihin nun natatawa. Hindi, huwag ka magpaliwanag. Huwag ka magpaliwanag. Pero yun nga, kung sakaling may Sakaling may alien, ang gusto ko malaman, ano yung kultura nila? Ano yung music nila? Ano yung environment nila? Ano yung pagkain nila? Ano yung tirahan nila? Speaking of that, may nabasa akong joke na kamusta daw ang mga alien nag-uusap. Nakapagpadala na ba kayo ng message sa Earth? Opo, nakapagpadala na kami ng message sa Earth. Kaso sinayawan nila, tinawag nilang dubstep. Sabi ng joke. Tinawag nilang dubstep, EDM, mga ganun-ganun. Yung pala message pala ng alien yun. Paano yung alien, tapos ang kinakain pala niya, tao? Ibang storya pa yan. Ayun yung usapan kanina. Ano ba yun? Pwedeng may ganun. Paano kung... Ano ba yan? Bakit pa yung accent ko ginagaya nyo? Yung ito pa, may mga alien din na hindi daw nanggaling sa, kagaya niyan, sa ibang solar system. Nanggaling daw sa ibang dimension. Ibang usapan pa daw yun. Parang interdimensional beings. Grabe, no? Amazing yung meron sa mundo. Iba-iba. Parang nag-overlap yung mga tawag nito, dimension. Mali mo, tinitignan lang tayo. Pinapanood lang tayo. Ganun pa-podcast dun, oh. Lupit na mga alagad natin, ha. Nagpa-podcast na. Sinasabi nila, no, kunwari, ano ba tawag doon yung parang radio na naririnig yung pinag-uusapan natin? Frequency. Sinasabi ng mga alien, no, pinag-uusapan nila tayo. Pero kasi, Di ba nakakatawa din? Pag naisip mo yung ganun, iisipin mo na yung mga yun, pinapanood tayo tapos pinag-uusapan sila. Ano yung nararamdaman nila? Nakakatawa siguro, no? Kung ikaw meron kang inaalagaan na ganun, o kaya nag-simulate ka lang ng isang community, tapos nag-uusap sila na, meron sigurong kada kwento podcast din sa ibang dimension. Nakakatawa lang, parang may frequency na nagli-link sa inyo, no? Merong signal. napanood mo na ba yung Pleasantville? Hindi pa rin. Hindi pa eh. Ako hindi pa. Wala kasi sa Netflix, Ano yung eh. Pleasantville? Yun ba yung black lang? Ang malaki na. Pumasok siya sa loob ng TV. So, Ang dami naka-line up sa papanoorin ko. Tinatapos ko yung Unay- bet. napanood ko na yung Bet eh. Yung? Bet. Napanood ko na yung Bet. Ano yung bet? Si Raul yung babae na... Yung Sugal sa Netflix, yung babaeng Haponesa. Kayo nga Kayo nag-recommend nun eh. No More Bet? Bets? Ay, No More Bets pala. No More Bets yung EET. sinasabi ko. Bet lang. Wala, no more. Japanese ba? Tol, panoorin nyo yung Bet series. Yun ba yung parang yung umpisa niya, nasa taas sila ng building, tapos may ano? Iba pala yung bet nito Iba pala yung bet nyo sa bet namin eh. Hindi makikita yung mga bida natin. yung mga characters namin. Hindi magtatagpuan yung mga bida nyo sa bida namin. Akala ko yun yung sinasabi nila. Ako din eh. Pinanood namin, No pero More ang ganda nung bet. Nung bet? Japanese yun. Crypto shit. Ganda rin ng bida. Nagtanong ako sa GC, di ba? Sabi ko, napanood nyo na ba yung bet sa Netflix? Wait lang, ano ba yung bida doon? Babae, lalaki? Babae.
Meron ko din kasi akong pinapanood nun dati na Japanese din siya sa Netflix din. More on ganun din, mga Galing siya sa manga. Tapos ginawa nilang Live action. live action. The best talaga yung Japanese magawa ng ano. Pero hindi siya Japanese version. American siya. Pero yung bida Japanese pa din. Ang ganda niya, no? Ganda nung half Japanese yun eh. Half Japanese tas half Caucasian siya eh. Parang medyo, yung nakita ko yung video niya, parang nasa Canada yata Galing siya. di umarte, parang O baliw. Australia. Galing. Tapos biglang tatawa. Ang hirap niyang talunin sa sugal kasi para siyang baliw-baliw talaga. I challenge you. Okay, accepted. Tang ina baliw, no? Pero swerte lang talaga siya no? Oo, Sugal. sa totoo lang. Running Man, try niyo panoorin. Ayun nga yung Running Man. Sige, sinasabi mo. ilalagay Nasa ko yun sa list. Nasa HBO na Ilalagay siya. ko yan sa list. Pero kasi yung Running Man, ano nga siya, parang fictional siya, yung movie. Pero yung concept niya, it's how the big media networks manipulate the mass. Ganon. Ulit. The big media The networks. big media networks. Kung paano, Para mga channel, gano'n. yung mga big media networks. Big media. Pinamanipulate Mga yung, GMA, yung masses. ABS, ganun. Okay. Through mga balita, ganyan. Tapos kahit hindi mo naman sinabi, kaya nila pagmukhang sinabi mo talaga. Parang ginagawa ni Tiny kay Chris. Oo. Ganyan. Totoo. So, ayun. The Running Man, solid na movie yun. Tsaka yung concept kasi, parang para mag-survive siya, kailangan niya sumali sa game show. Ikwento mo sa amin para panoorin pa namin. Ikwento ko sana ng buhay. Pero panoorin niyo na lang, sobrang ganda na. Panoorin nyo rin yung bet. Bet maganda. Ang ina, wild shit. Nakakaba. Ang next kasi sa lineup ko, yung Batch 81 eh. So, Mamaya, panoorin Ano mo yung nga Batch yun? 81. Ano naman yun? Batch Batch 81? Pinag-uusapan lang natin kanina. Yung ba yung title nun? Yung sa Frat. Yung sila Mark Hill. Oo, yan. Nakatuwa yun. Nostalgic yung vibe talaga. Shoutout sa mga tropa na nandito. Kay Jipri, andyan si Jipri. Grabe yung pagiging supportive ng mga yan. Kay Dex. Thank you kay Dex Ong. Yan. Kay Big Bank Lloyd. Big Bank Lloyd, yung nag-produce ng Pera in this bitch nandyan. Tsaka yung tropa kong nakapula yun, si Raymar. Dito ka tol, mga brad to. Lipat ka dito. Magkamayang kayo, 1968 everyday. So, ayun. Pero kung sakaling mo magkakaroon, susugod talaga yung mga alien. Ready ba Hindi, kayo? ready ba kayo? Pero ako kasi pwede ako maging ready basta nakasuot ako ng Salute Lifestyle na makikita sa www.salute-official.com. Ano ba yan? May dagdag armor ba yan? Pag sinuot yung Salute Lives. Tol, pag sumugod yung alien, tapos nakasuot ka ng Salute Lifestyle, Saludo. ay wag yan, saludo. Gaganon yung alien sa'yo. So, hindi ka mapapahamak. Kasi dito sa Sevenfold Club na matatagpuan sa www.sevenfoldclub.com. Pag suot mo yun, wala kang choice kundi to become 7 times greater eh. Oo. At yun yung kinakuha ng mga alien. Kasi, kayo na natin to. Great pala to 7 times. Pag-aralan to. Saan nagpo-fold agad yan? Oo. Nitira ka, oh. Hindi. Tira ka. Sabi naman ikaw ang nagsimula eh. Grabe. Pero may iba ako. Pagka-ready. Ha? Ano yung sabi yung pagka-ready? Hindi kasi, Ready na. tignan mo paano kung trip pala nila manggera? Ready ka ba? Go hard ba ang Earth? May pagka nakita niyang go hard ang Earth, ang atras, di ba? Ako wala akong pakialam kung may alien Nakakatakot. o wala. Ang lakas Kung pala ng Pero, Earth. Besh, naisip ko to Paano kung walang hangin? Hindi. Paano kung yung lahat ng strength ng mundo, lahat ng military forces, ng lahat ng malalakas na bansa, lahat ng kung anong meron tayong technology ngayon. nagsanib puwersa? Hindi pa ako tapos. Okay. So, paano kung yung pinagsama-samang yun ng buong mundo, puta, isang alien lang pala yung katapat. Oh. Di ba? Lahat ng nuclear. Diba? Lahat ng nuclear, no? Pukin ng ina. Ano kasi prisa? Pero di ba, isipin mo, kung may ganong klaseng, parang, since bumasok na rin tayo dun sa concept ng baka pinag-aaralan lang din tayo. So what if yung kapirasong mundo, tangina, yung isang alien, baby alien, laruan lang pala tayo. Ginaganon-ganon lang tayo, di ba? Jolen lang pala nila tayo. Pwede. Isipin mo yun, Tol. Oo. Ayun nga yung theory ng ice wall eh. Contained tayo dito para Exactly. obserbahan. Kaya excited ako sa Avengers Doomsday. Parang yung sinasabi mo paano kung kahit gaano kalakas ng mga kasama. Yan ba yung movie? Avengers. Yung Kaya- parating nitong ang December. sabi mo kanina, excited ka dun panoorin yung Devil Wears Prada eh.
Sabi mo Uy, pero manonood. tingnan mo yun. Fashion yun, di ba? Tinignan ko lang yung trailer kasi Si ano ba yun? Si Anne Hathaway. Anne Hathaway. Hathaway. Grabe ko lang sa Anne Hathaway. yun yung prime niya eh. No? Sobrang Classic. ganda niya dati, di ba? Pero mas maganda pa rin si ano, yung ano to? Yung vampira. Mag-mic Yung ka. pinanood ko nung nakaraan. Ano to? Vampira? Si ano? Jennifer's Body. Jennifer's Body. Oh, si ano, Megan Megan Fox. Fox. Megan Fox. Alam niyo ba si Megan Ba talaga Fox? yan? Ex mo. Alam niyo ba si Megan Fox? Di ba siya yung nasa Transformers? Oh. Yung isang thumb niya sa kamay. Pang paa. Seryoso ba? Oo. Ito ba? Well, yun eh. Hindi naman. Pero ano yun parang isa sa mga trivia na sinabi sa internet na isa sa mga flaws. Ang ganda niya no? Tsaka yung loving niya. Naalala ko yung Alam mo interview, yun? in-interview yung girlfriend ni ex ni MGK. XMGK. Nung nalaman niya na sila pa daw nung kinausap daw, nung parang nagkakamabutihan na daw si MGK tsaka si Megan Fox, sumuko na lang daw siya. Kasi kahit daw siya, gusto niya rin si Megan Fox eh. Sino? Yung ex ni MGK, girlfriend pa niya yun Ah. Tapos nagkikita na daw si MGK tsaka Si Megan Fox. Nang palihim-palihim. Oo, ng palihim. Sumuko na lang. daw siya. Tangina parang Megan. Kasi kahit daw siya babae, papayag nga daw siya kay Megan Fox. Parang tangina Megan Fox yan na nalabang ko dyan. Oo. Chicken pox lang ako. Parang ganun tangina. Ganda niya talaga, no? Sa Pinas ba, sino ba parang ang Tol, Megan ilan Fox? na anak nun. Tapos, Totoo ba? matanda na. Pero ang ganda pa. oo, Di ba? slay pa din siya. Ano yun, no? Baka vampira talaga siya. Hindi Ano naman. yung tanong mo? Sa Sino Pinas? daw ang Megan Fox sa Pinas? Ewan ko Wala. Wala. Pero maraming magaganda sa Pilipinas. O sino nyo? Bias nyong tita. Marian ako. Ay, Yung tita ko kasi lagi binibigyan ako ng regalo. ligalo. Alice Iba yun. Dixon. Oo, isa Ay, pa hindi yun. ako nagaganda na yan. Kinakain mo yan? May gulay? Ang inak Sarap ka. Lettuce. Bakit? Palakpakan kita. Clap. Baka yun ako lettuce Okay. Pero may carrot siya. Gago, wala. Kumakain ka lang ng carrots pag nakalagay sa fried rice. Yes, thin Baka slice. nakalagay kasi sa pita. Tol. Anak ng pita. Nga balik tayo. Bias na tita. Sunshine Cruz. Oo. Ina Raimundo. Oo. Alice Dixon. At saka Ana Roses. Nung prime niya. Ana Ana Roses. Roses. Yung maputi. Hindi na prime hanggang ngayon. Maganda ba rin siya? Pero ibig ko sabihin, na, Tita kasi tita na yun talaga yung mga pwede Pero mo kung masaya prime, dito. Ana Roses din ako eh. Ana Roses, tol. Hindi nga prime yung ngayon. Yung ngayon? Yung present time. Ano? Aubrey Miles. Hindi. Ano ko? Alice Dixon. Alice Oo Dixon. nga. Siya Yung ano? usapan. Ako baka Marian din ako. Oo, ang ganda kasi ni Marian. Marian de la Riva? Hindi, Rivera. Mako-consider nyo naman tita si Marian. nga eh. Parang hindi ko Kaya mo matatanggap naman yun. eh. Yung i-ano mo naman level nila Alice Dixon. Oo, O mga di ganun pwede panahon. siguro Don Solueta. Mas matanda ng konti yun eh. Pero mas Hindi, parang okay pa rin parehas. sa akin yun kaysa kay Alice eh. Mas nagaganda na ako kay Don Zulueta. May isa pa Si ako. Alice Dixon yung ano, diba? Yung sa Robinson. Ahas. yung, Oo, siya. Yung Yung conspiracy yung na conspiracy na dressing room. anak daw Ay, ng ano yun? Robina. Ano tawag doon? Yung fitting room Oo, pala. fitting room. Robina ko eh. Yung Tapos- kakambal daw eh. Parang, kasi malamang maraming di nakakaalam nito sa mga nanonood sa atin. Kaya Sinong, So may conspiracy kasi nung 90s about sa isang shopping mall na sa dressing room daw ay nagbihis daw si Alice Dixon ng damit. Tapos yung sahig daw bumuka, nahulog daw siya. Ganun ba yun? Hindi ko alam kung nahulog o nakakapit siya tapos nakita niya yung kung ano yung nasa ilalim. May sawa raw sa ilalim. Na ano daw yun? Na news pa daw Oh, yun. itanong niyo sa Oo, mga na-news. parents niyo yan. Alam ng mga parents niyo yan, mga kada. Pero nasa internet yan. Doon ko lang din nakita yan. Pero hindi ko alam na nahulog siya. Ang alam ko parang sumilip lang sa Oo, loob parang ng ganun. Hindi ko na maalala. Basta sa fitting room yun. Tapos nakita niya raw sawa. na may ulo. According dun sa nabasa ko. According sa sinasabi nila, ay, ikaw ba? Sige. Do it. According dun sa nabasa ko. Ano daw siya eh. Nagpanic daw eh. Tapos nagsisisigaw daw na may ahas, ganito. Tapos Nagkabayaran daw. Kinabukasan daw, ni-interview, silence.
Hindi nagsalita. Hindi nagsalita. Hanggang tumanda siya, hindi na siya nagsalita. Wala na. Hindi mo Tapos- Hindi, nakakapagtaka. ano naman siya, meron Tapos siyang nung matanda na siya, kinlear niya yung issue. Oo. Wala naman daw mga ganun. Kasi bayad daw. Yun yung sinasabi. Kasi, pero ito yan eh. Nung kaya kumalat yung issue na yan, kasi nung nag-hysterical siya, may mga taong nakakita, nakarinig. So kumalat yung chismis. Kasi hindi naman kakalat yun kung hindi siya nangyari, hindi na pag-usapan, wala nakarinig, walang nakakita. 'Di ba? Ito pa yung nakita ko dun sa, nabasa ko, kinalkal ko dati yun sa internet eh. May nag-post dun ng blueprint ng mall ng Robinsons. May mga pathways na parang daanan ng ahas. Oo, man. Hindi ko lang alam kung totoo yung blueprint na yun ha. Dito na pumapasok yung Oh, reptilian. Ito yung Pwede. daanan nung Pwede. Hindi, pero ang sabi nila, kaya daw may ganun. Parang kabayaran daw doon sa, kwento lang naman eh, mga urban legend. Kabayaran daw doon sa yaman, parang binenta yung kaluluwa, kapalit ng ganito, tapos yung anak mo magiging ganyan. Ito yung kapalit ng Pero yaman. may iba pa Parang akong, ganun ang may iba kwento. pang kwento na kumakalat. Nung pinanganak daw yon, paglabas daw nung bata, may kasama daw sawa sa loob. Yun nga, kakambal niya yun. Kaya kakambal daw nung... Yun yung nag-iikot daw sa Oo. mall. Na nilagay daw nila yon kasi kung sino daw matipuhan, kinakain. Parang ganun. Uy, pogi ito. Ay, isa pala akong bulaklak. Diba? So, yeah, marami mga bagay-bagay na dito lang sa Pilipinas ay mga ganun-ganun na. Pero, at the end of the day, nabayaran daw ang dapat bayaran, tumahimik yung mga kailangan tumahimik, at naging isa siyang urban legend na lang. Urban legend. Pero tangina no, ibig sabihin, kasi technically, ahas, sawa di ba daw? Na humanoid na sawa, di ba? Daw. Oo, daw. Tangina, reptilian na ayun na yung pinaka-description na reptilian di ba? Baka hindi naman alien yun. Ang reptilian, ano yun eh? Ano? Alien race talaga. Ayun nga, alien race nga. Paano kung, ayun nga yung reptilian pala talaga yung tinutukoy nila na doon sa, ni Hindi Alice ba yung Dixon? artista na nagsabi nun? Justin Bieber ata. Na? Sabi. Yung pagpunta daw dun sa Epstein, puro daw reptilian talaga. Eh? Oo, tapos makikita mo daw, nagsishape-shift eh. Sikat yun, di ko maalala kung Justin Bieber o ano. Si Justin Bieber, parang wala naman siyang binabag. Ba, hindi siya nagsasalita. Hindi, Never nagsasalita Pero yan. si malalim din sa conspiracy eh. Si Cat Williams. Oo. Ay, oo. Sabi ko na nga ba yun yung babanggitin Yung mo. komedyante. Oo, Cat Williams. Sinabi niya rin na Paggawa ng Egypt, gano'n. na $50 million ang tinanggap ni Kevin Hart para sumikat siya at saka parang sinuko daw niya yung puwet niya. 'Di ba yung sabi ni Cat Williams? Na parang yung backdoor daw ni Kevin Hart sinuko niya para sa $50 million. Pumapasok na kanta sa utak ko na mahirap banggitin. So, ayun. Kung masama maging kabit, bakit ang Sarap ng nachos. kung masama maging kabit, ba't ang sarap-sarap ng mojos mula sa Pocket District Bar and Billiards. Tang ina nyo. Ay, naku ka. Dan Chris. Minsan nga na lang mag-input, yun pa yung naidagdag mo sa usapan, hayop ka. Ano? Ikaw maungol. Pero yun nga, Pero dahil pag halimbawa, Maricar, nakakilala ka ng alien. Magbe-breed ka yun. Papabreed ka ba? Pero papabreed, nandito naman si Don Christopher para breedan yun ako. nga yung point, ayan no? Paano kaya yung Reptilian. alien? Labas mo dila mo. Dalawa, gumano. Oo. Ba't ba ungol ka ng ungol? Wala lang. Ungol ba yun? Isa pa. Eh. Ang weird ng mundo, no? Pero Totoo. ikaw, Ayan. chicks na alien. Breed. Gagawa ka yung super intelligent na... Gago yung movie na yung yung Avatar. Pinanood ko yung pinaka-latest na, nanonood ba kayo ng Avatar? Si Ang yung bida doon eh. Yung earthbender. Hindi, gago. Waterbender. Iba ba yun? Yung Ash and Fire yata yun. Ngalimutan ko yung... O basta yung kulay blue. 3D. Yan yung sa puno eh, di ba? Yung may puno ng kulay blue. Yung last, yung human, puta na in love siya sa alien. Dang. Pero possible naman yung mga ganyan. Meron nga yung in love siya sa frog. Teka lang, di ba Na-in-love nasa siya Bible, beast. yung Nephilim,
Diba, ano? Sabi nila. Ang Nephilim, ito yung mga Giants. higante. Giants. O nag-mate sa Pwedeng human. alien din. Mm. Kaya nagkaroon ng demigods, diba? Daming sinasabi, yung Nephilim daw, yung Giants. Yung iba daw, yung sinasabi yung Nephilim, sila yung galing, yung fallen angels na galing Oo. sa taas na nainggit na pumunta rito. Pero ito nakakatuwa dyan, Tol. Yung Tartaria Empire. Yung Tartaria Empire ay imperyo daw na sibilisasyon na Advance. Oo. At sobrang advanced niya. Nakikihalubilo na siya sa mga Nephilim, which is yung mga matatangkad na tao. I mean, sorry. Nung time na yon, hindi sobrang advanced na nakikipaghalubilo. Pero nung time na yon, nagko-cohabit yung mga Nephilim, yung mga higante, at saka yung sa Tartaria Empire. Kaya daw may mga buildings daw na malalaki, makikita mo yung mga pillar, gano'n. Tapos yung mga pinto, panghigante yung mga pasukan, 'di ba? Kagaya ng yung sa US, yung mga building nila doon. Ano pa ba? Yung mga pinto na pagkalaki-laki. Ano ba yan? Bakit? Nag-uusap kami dito. Oo. So, ayun. Nagpapalove-love lang. Kasi alam mo ba, sa Manila, sinasabi nila ang Manila City Hall at ang National Library Mga remnants. ay mga naiwan ng Tartaria Empire. Hindi siya ginawa. Wait lang, Nadatnan ano ba lang. yung Tartaria Empire? Empire. Yung sauce na kulay dilaw. Okay. Pag sinawsaw mo, Ito. masarap. Hindi ba Ito, white yun? Ito, tartar Hindi ba- sauce. Oh, yan. Sila naka-invento ng tartar white sauce. Yun. Hindi yung dilaw gab, ha? Kawart pala. So, ayun. So, may mga, tas even sa Pilipinas, sinasabi nila na yung Manila, ano yun? Manila City Hall. Tartaria Empire siya. Kasi kung titignan mo yung structure niya, parang Parang hindi siya ginawa. Tapos meron ako nakausap na nagtatrabaho sa City Hall. Pag pumasok ka daw doon, yung mga floor alanganin. Alam mo yung isang floor, ginawang dalawang palapag. So, alanganin yung height. Baga, malapit na sa ceiling. Tapos, yung National Library natin, nadatnan lang din daw yun. Wala daw record kung kailan siya ginawa. Hindi daw siya ginawa kasi daw napaka-impractical daw sa mga builders na gumawa ng sobrang higanting mga pinto. Para saan? Eh, di ba yung National Library ba yun? National Library. Basta ganun. Yung malaki yung pinto. Yung sobrang taas ng pinto. Baka museum. National Museum ba? Oo, National Museum. Ako rin nagtataka ako eh. Diba? Iba't ibang panig ng bansa may ganyan eh. May mga natitira. Yung napakalaking pinto, hindi ko rin makita yung use Oh, case. bakit Kung- gagawin mo yun sa Pilipinas? Pinaka-curious ako sa mga ganyang kalalaking library. Alam niyo sa mga movies, meron laging isang Ay, section hindi. doon. Manila Post Office. Manila okay, Post okay, Office. okay. Post Office. Anyways, yung sa mga kagaya sa mga movies, sa lahat ng mga pinakamalalaking libraries sa buong mundo, lagi may isang section doon or isang room na bawal pasukin. Off limits. Off oh. limits. Parang Vatican. Ganun. Oo, tas may iisang libro doon na talagang specifically for someone lang Alam mo na yung imposition. yung Devil's Bible, ganun din yun eh. Parang naka-off limits din siya eh. Sa isang live. Ewan ko sino may hawak. May movie niyan, yung Bible na yun, yung sinasabi, nagkamali daw kasi ng print. Yung, nasa Google yun. Tol, sorry legit na putulin ko libro. lang kayo. Eto, tignan nyo to. Yung structure ng Manila Post Office. Ayan. Para siyang, iisipin mo bang ginawa ng Pilipino yan para sa Pilipina? Ayan Kaya bigla raw nasunog yan, mga ganun. Tapos, yung doors niyan, Tol, tignan mo yung mga haligi niyan. Ba't mo gagawin Oo yan? nga, no? Diba? Tapos kamukha siya ng mga ibang ganyan sa ibang bansa ng mga... Ganyan malala. Yan yung ng Tartarian Empire. Eh. Oo. Ano yun? Yung, Pero ito lang naman mga kada ay usap-usapan, theory, mga conspiracy. yung signature niya, na design, yung may mga pa-circle-circle. Yung mga Sobrang ganun design. intricate. Oo. May mga parang pa-curve, may mga bilog. Hindi sila yung pointy. Ruins ba tawag dyan sa Hindi, ganyan? ruins, sirang Pag ruins, sinabi mong Sira. ruins, sira. Okay. So, halimbawa, may isang simbahan na nasabugan ng gera, durog-durog. Yung naiwan doon, tawag doon ruins. Okay. Sorry. Yung style nung ganito,
sa Tartarin, yun daw yung ano nila eh. Di ba kasi doon daw kumukuha ng energy. Hindi daw Oo, pwedeng oo. square eh. Kailangan Oo. pointy. Kaya paano. pansinin mo daw yung mga kaharian simbahan. dati, simbahan, puro patusok. Kasi parang nag-harvest daw ng free energy Oo, dati. free energy. May something daw doon. Oh, tapos na-discover Tapos- yun ni Nikola Tesla daw. Tapos ito, bakit yung mga usong bahay ngayon, square? Di ba? 'Di ba? Building. May ibig sabihin daw yun, kinukulong ka niya sa square, sa box. Eh, paano ganun kung ganun lang talaga gusto mong trip na ng bahay mo? Yun nga yung trend eh. Kumbaga, noon daw, talagang may use case yung may point. Yung, di ba yung bahay, laging may pagano'n, pataas. Daw daw. Parang pang ano ng energy yun. Ewan ko, may something. Yung na- yung nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Ayan yun na. Yung nakikita natin sa release ng mga Tartarian Empire na black and white, ano kaya yun? Ano yun, nakuha nila yung video na Siguro sinaunang panahon? naggawa na lang sila ng Yung ano. nagbabike na isang gulong. Yung Eto. mga sobrang advanced, just black and white. Ito, wait lang, bago kinat ni Tiny kanina nang pinakita niya yung sa Tartarian na structure. Yung sinasabi ko kanina, yung sinasabi kong yung may, sa lahat ng malalaking library, meron doon, may isang nakatago, may isang book specifically Na Vatican iniingatan. O kaya isang Kasi, nung section. 1631, ang tawag doon, Wicked Bible. Yung Wicked Bible na yun, edition siya ng King James Bible, famous for a printing error that omitted the word not from the seventh commandment, reading thou shalt commit adultery. So, Anong Bible yan? Wicked Bible. Iba pa yun. So, technically, Walang nut doon. walang not. So sinasabi dyan na yung original na sa isa sa 7 deadly sins, o sa 10 commandments rather. The printing error, yung Wicked Bible. Oo. So technically, sa lahat ng pinublish, yung Wicked Bible, ayun lang yung nag-iisang bukod tanging may nakalagay na walang not dun sa ano, So parang Thou sinasabi, thou shalt commit adultery. so commit, parang gano'n. To commit. Thou shall kill, gano'n. To commit Hindi, adultery. yung adultery lang. Yung adultery lang. Hindi nalagyan ng nut. Kaya tinawag siyang Wicked Bible na legit nasa ano siya. Talagang actual Bible siya. 1631. 1738! Tapos nakalimutan ko kasi Pero yung movie yun eh. meron din kasing, alam ko meron talagang theory na wala talaga yan. Wala daw talaga yan. Yung Wicked Yung Bible. adultery. Sa lumang Bible. Wala daw talaga. Dapat. Kasi kung iisipin mo kung paano tayo kumalat, lahat yun adultery, Oo. lahat yun incest. Yun daw yung original. Di ba? Yun daw yung original, tol. Walang adultery. Kasi kung nag-start 'di ba kay Adam and Eve daw. So technically, sila lang din ng sila hanggang kumalat ng kumalat, 'di ba? Mm. So Tsaka- basically, isa lang bloodline tayong lahat kung yun yung logic na susundin mo. Tsaka, nangyayari dati sa history na, yung incest eh. 'Di ba? Yung pangatlong layer na apo mo, pwede mo pang asawahin. Kasi umaabot dati ng 800 years old. Dito sa Umaabot ng ganun eh. dito sa atin, Gab, sa Pinas, merong pagka mga third cousin pwedeng mag-asawa. Oo, pwede na Pwedeng sila. makapakasalan, 'di ba? Kahit magpinsan kayo, pero kung third cousin naman, pwede. Naalaw 'yun. Ang sinasabi nila, kaya hindi inaalaw yan, scientifically, Yung Genes. anak. no, Magkakaroon ng Something. problem. 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 Sorry. meron namang theory din Tony, Jeffrey. na doon sa incest, meron daw na makakabuo ka ng genius. So sinasabi nila na pinagbawal siya kasi baka super tumalino daw yung tao. May ganun din. May Pwede ganun. rin. Parang sinasabi nila, lalo na kapag yung level ng yung mga half brothers, half sisters. Yun daw yun eh, kapag nag-asawa yung mga half brothers, yun daw yung sinasabi nila na makakabuo ka ng genius. Tama. At yung tunog na yan ay hudyat kung saan babasahin namin ang mga komento mula sa previous episodes at tinatawag namin itong kada comments. Kada comment number 1. Ay, ako na pala. Yung mic. Oo, sorry. Gusto mo, si San sorry. babasahin mo. Mula kay Wilmer Kim John
Mula kay Wilmer Kim Janapin, 7256. Kayong apat ay may kanya-kanyang personality at chemistry talaga. At pag wala si Maricar, hindi kompleto ang kada kwento. Hindi ako bias sa sarili ko ha. Nakita ko lang siya. So, ayun. Tama naman. Tama. Kasi Ano siya? lahat kami dito may mga ginagampan ng role. Yes. May nabasa nga ako nakaraan eh. Ano? Kukin ng ina, si Chris Delano daw, si Bong Navarro. Ay! Oo. Ikaw daw si Jong. Oo, Ikaw showtime. si Ann Curtis ka ba? Ann Curtis. Ako daw si Vice Ganda. Showtime. Inunahan na kita bago mo Oh, basahin. Sinave ko yun, nakalimutan So, ko lang. ayun nga. Dynamics na. Yung nagsabi yung sinabi niya kay Maricar what, no? Sinabi na namin last episode to, malaking tulong si Maricar sa mga pinagagawa Sa namin dito. pag-upo-upo. Oo. So, ayun, salamat sa comment mong yon at natutuwa kami na napapansin mo yan. Ibig sabihin, talagang totoo ka sa amin. Diba? Yeah. Yeah, so kada comment number 2. Parang ako na lang sumasayaw ha. Mula kay Pablo Cosme, pa-wash out kay Chris Delano. Palagi ko iniisip kung kalmado ka lang ba talaga pero gago ka. Gago ka. Pag ano ka, ipangalan mo yung binanggit eh. Gago. Sorry ako, nakikinig na. Pa-shout out Nakatingin daw. ako sa labas Palagi eh. iniisip daw niya kung kalmado ka lang daw ba talaga pero gago ka. Gusto mo ako yung mag-react, pangalan mo Hindi, yun. nakatingin ako sa labas. Hindi, ang ganda rin na-curious. eh, no? Oo, tingin yung ilaw eh. Kung kalmado lang ba ako, ikaw na bahala. Ay na mo, Nechi. Saludo sa'yo. Saludo. Anyway, yeah. Kada comment number 3. Mula kay Sushikat09. Idol, salamat dahil sa video nyo natuto ko magtipid. Nag-resign na rin ako sa work ko kasi Britarian na ako. Puro hangin na lang ang kinakain ko. Salamat, Naini Montano. Retard. Ay ni Montano. May taong naligaw dahil sa'yo. Britarian. Ito yung hinga-hinga lang yung kinakain, iniinam. Pero, Ay, nakakayanin mo kaya happy fiesta yun. ka ba? Hindi na natapos yan. Covered naman, covered. Covered. Eh. Covered ng PhilHealth. So, ayun. Kaya mo, pagka medyo ayaw na namin kumain at uminom, magsama-sama tayong lumanghap ng hangin na lang. Masarap pa yung hangin dyan. Lasang adobo. Yung hangin Oh. dyan sa inyo. Medyo maalat-alat. Weh! Bakit ganun yung hangin dyan? Parang Ayos, nakakainis siya. dito matamis eh. Ang nakaka-drama box natin yan gabi. At ito ang kada comment number 3. Mula kay KB, finally, nakahabol na din sa latest episode. It took 3 weeks para makahabol. First, I getting confused what's the topic about kasi ang kilala ko talaga si Chris Delano dahil sa Flip Top. Until we, the same thinking and curiosity sa mga bagay-bagay, lalo na sa binitawan ni Gab. Being weird is normal. Yo, sana ma-shoutout from Dubai. Let's go. Yes, Yeah. being weird is normal. Bakit ikaw, Sana Gab? nga maging normal. Ha? Nako-consider mo ba sarili mo weird? Nasa perception naman ng ibang tao yan. Ito lang pagiging weird perception yan eh. So kung, kasi laging ganito, sige, meron tayong common denominator lahat. Let's say lahat tayo, football player. Tapos, si Gab, tropa natin, pero ang hobby niya, flower arranging. Parang ang weirdo naman itong taong to. Di ba? Oo. Ganun yun eh. Alam mo si Chris, di ba? Kumakain tayo tinola. Siya Nag-corn beef. O, di ba? Di ba? Weirdo na yun. Oo, kasi sarap kaya ng tinola. Oo nga eh. Bakit tayo mo ng tinola? Ako, wala eh, parang sinabawang manok. Parang tinubig, ano. Ano ba ang tawag doon? Sinabawan naman talaga yung manok. Hindi, ibig sabihin parang ano lang, manok sa tubig. Manok sa Gusto tubig. mo yung prito. Pero, Fried chicken. paano yung batas ng manok? Batas ng manok. Hindi ko alam eh, parang may something between me and manok eh. Okay ka lang Native ba? chicken. Parang layo-layo mo. Alin? Paano kung walang hangin? Di, tangina, daming pagkain kasi. Tas ano, parang yung bloated ako na ewan na. Ang dami pagkain. Corn beef Tas na lang. di ko mapigilan. Gusto ko pang umuya pero ang sakit na ng tiyan ko. Grabe kasi talaga dito sa Pocket District Bar and Billiards eh.
Talagang Totoo. alagang-alaga tayo sa... Oo. Hindi ka man mapabilyar, mapapakain ka. Tsaka din naman to, yung mga pagkain ng sa lamesa na to, meron pa doon sa gilid do para sa atin naghihintay. Crispy onion rings. Totoo. Grabe. Tsaka itong mozzarella sticks, ay, naku. Paborito mo yan eh, no? Nakailan na nga ako yung sakit ng tiyan ko eh. 36 pieces yung kanina, Oo. 4 na lang. Oh. 4 na lang. Yung ano daw yung burger, kailangan ubusin lahat yan. Babayaran. May challenge yan eh, challenge. Ano ginawa ko, dapat kasi burger lang talaga kakainin ko eh. Buong episode eh. Kasi sobrang daming pagkain, na-curious ako kung anong lasa nito. Kakaganon ko, kakapili ko ng isa-isa. Wala na, sa makit ng tiyan ko. Tsaka Ang isa busog. pa, sobrang lamig. Kawawa ka naman pala. Pero sobrang sarap dito kumain sa Pocket District. Yeah. Yeah. At ito ang kada comment number 4. Mula kay Edward Nielo. Solid. Naalala ko pag nagkukwentuhan kami magtotropa. Dati ganyan na ganyan. May basagan, asaran, makabuluhan na kwentuhan. Kwentong pamilya at problema. Nakakamiss dati. Ngayon kasi mga busy niya. Tuloy-tuloy lang mga idol. Heart, heart, heart. Nakakalungkot nga yung ganun. Totoo, tama ka dyan. Sa atin din nangyayari yun. May mga barkada na rin tayo na hindi na makontak, busy na. May mga Nagtatrabaho na mabibigat kasi. Responsibilidad. At the end of the day, lahat naman to palipas oras lang. Kumbaga, sinasabay lang natin siya sa pagharap sa tunay na mundo, tunay na responsibilidad sa buhay. Siguro yung mga ganyang klaseng comment, ayun yung magpapatunay na dapat na... Kadalasan kasi maraming kabataan na naliligaw eh. Kahit naman tayo ng mga kabataan natin, lagi tayong di tropa ko to, sasama ako dito, yung nag-go against tayo sa gusto, Yeah. sa gusto ng pamilya natin na dapat pag-aaral, pero nauna, barkada. Pero dati ako, naalala ko na, sinasabihan din ako ng airmat ko eh, na pag ikaw nagkadiinan dyan, iiwan ka din ng mga kasama mo. Ganyan. Na-experience ko din. Tapos parang habang tumatanda, marirealize mo, hindi mo din talaga kasama yung akala mo mga tropa mo hanggang pagtanda kasi magiging busy lahat, magkakaroon ng pamilya. mabawasan. Kahit nga magkakapatid Diba? Totoo. Hindi kayo forever na parang laging Stick. magkasama eh. Parang ito yan eh, nung mga nag-aaral tayo, mga kabataan natin. Away ng isa, away ng lahat. Oo. Pero nung tumanda na, pwedeng ganun pa rin. Pero at the end of the day, At risk yung pamilya mo. marirealize mo, tangina, may mga anak ako eh. Oo, maging at least. May pamilya ako, ganyan. Babata pa ng anak ko. Oo. So, lahat naman yan, face, dinadaanan yan. Oo. So, kanya-kanya lang tayo. Yung iba, bit-bit pa rin yung ugali nila nung dati. Oo. Yung iba, talagang na-outgrow na nila kung ano sila dati. Oo. Pero mas maganda pa rin ma-realize pa rin ng mga kabataan as early as possible na yung they have to unahin yung sarili nila, karir nila, ayusin nila yung buhay nila para sa future nila. Hindi Yeah. yung uunahin yung barkada na okay lang naman face yun eh. Pero hindi naman to the point na i-give up mo yung future mo para sa barkada. Kasi kagaya nga na itong comment na to, at hindi lang siya, marami pang ibang nakaka-experience nun. yung mga tropa ko rin. Oo. Hindi ko na nakakasama masyado. Pag lumabas ka ng bahay, dati nandyan lang yan. Oo. Katambay. Ngayon, wala na. Kasi Wala na. trabaho na. Yung iba, nasa abroad. Yung kanya-kanya na tayong obligasyon at responsibilidad. Responsibilidad. Sa palaran. Kada, maraming salamat sa comment mong yon. At ito ang kada comment number 5. Mula kay Kent6472. Parang kasing nahihiya ako magsasalita. Wait ako. Yo mga brother. Brother Kento from Cebu City Council. Salute sa inyo. Anyway, OFW ako here sa Spain. Been listening to your podcast since day one. Iba lang din feeling once makita ko bago uploads nyo. I have been battling with anxiety ever since pero iba ang happiness ko while listening sa inyong episode, Brother Tiny. Salute sa inyo mga brothers. Talagang ang daming Napa-follow tuloy ako sa mga SOCMED nyo. Keep it up. Sana hindi kayo magsawang gumawa ng mga episodes. Madami kayong people like me na napapasaya. Shout out naman, Brother Kent Benedict. Alam mo minsan, Salute. pag tinatamad akong ganito tayo podcast, naaalala ko itong mga gantong comments. Exactly. Ano yung sabi mo in term mo? Naaalala ko, responsibility. Social responsibility. Parang naaalala ko to na yung mga comment na ganito na ang dami nang napapasaya. Ayan na. Naging Lalo na emotional yung na malayo si Gab. lalo na yung mga malayo kagaya ng Spain. Tapos matropa silang klase ng tao na, di ba, na ang layo dito. Tapos sa podcast natin, nafe-feel. Meron pa nga ako nakikita minsan, natutuwa ako na dati daw,
after nila manood ng favorite podcast nila, tsaka lang nila tayo pupuntahan. Mm-mm. Ngayon daw tayo na inuuna nila eh. Oo. Nakakatawa rin yung mga ganun. Kasi parang hindi naman namin hangad na matapatan o malampasan yung mga ibang podcast dyan. Pero, Basta yumaman lang kami, okay na yun. oo, makabila akong Lambo. Ayan. Hindi. Kidding aside. Sobra honest Hindi lang ganun. Pero yung maisabay nyo lang din kami sa pinapanood nyo mga paborito nyong podcast. Pinag-uusapan na nga tayo ng konti sa Reddit eh. Seryoso ba? Talaga ba? Mga underground na. Pero hindi pa naman sobrang wild na may nag-post lang doon sa Reddit, sabi, kala ko nga isa sa inyo eh, yung nag-open ng topic, tas marami ng mga iba't ibang nag-comments. Pero hindi naman, ako personally, hindi ko Saka wala gagawin yun. akong Reddit eh. Kaya hindi ko rin alam Gab? kung paano nag-work yung Wala rin Reddit. ako Reddit eh. Pero pares tayo, meron ako YouTube lang. Hindi ko talaga alam paano nag-work yung Reddit. Wala, mga forum lang yun eh. Okay. r/ Pag nakikita ko yung kanya, parang Twitter, X, parang ganun lang Halo-halo. siya. Ako kasi Marami pag na kunwari may sinesearch ako sa Reviews dun maganda. reviews o feedback. Ibibilang ka ng gamit. Yung MacBook dati bago ko binili, nagtingin ako kung anong okay na MacBook. Tapos nung ko nakita sa Reddit, Sa yung mga Reddit forum. kasi mas legit yung yung mga taong nagbibigay ng... Sorry, anong sabi ulit niya? Ayun. Takinong siya. Sa Spain? Oo. Shoutout sa'yo, Brad. Capitalist sa'yo. Sana all good ka dyan sa Spain. Yes, Kent Benedict. Nandito lang kaming tatlong brothers mo. Long deep tol. Long name tol. Itaas mo. I-shake mo, itaas mo, tapos ipalo mo sa dibdib. Maraming salamat. Mag-ingat ka dyan sa Spain. At ito ang kada comments. So ayun nga, mabalik tayo sa mga alien ng konti Ayun, bago tayo balik tayo magpaalam. dun, sige. So, may gusto ka pa bang idagdag Yung sa yung alienism kanina, habang kumakain ako? Di alien yung inano kanina ni Chris na Bible. Yung sinasabi kong Bible, yung Devil's Bible, iba siya. Ang gumawa nun, papatayin na bukas. Tawag doon, gagarotihin. Garote. Ang tawag doon sa English, tol. Bibitayin. English. Tagalog tayo. pa rin. Ano ba English ng bitay? Execution. I-execute na. Ngayon, yung story ng Devil's Bible, di ko alam kung totoo Ginawa niya yung Bible na yun ng isang araw lang. Tapos, nung tinanong yung papatayin, kasi nakita dun yung Bible yung Devil's Bible dun sa kwarto niya, saan nang galing daw yun. Siya daw nagsulat. Tol, pinag-aralan yung Bible. Same oras siyang sinulat. Tapos yung handwriting consistent. Ibig sabihin talaga nasa ganong isang araw lang siya ginawa. Tapos kaya daw ganon kabilis. Ang kapal kasi nun, di ba? 2 kamay daw. Bago siya i-execute kunento niya. 2 kamay niyang sinusulat yung Biblia. Tapos walang nakakaalam ng kung ano man yung language na nandun. So parang ang nangyari, parang sinasabi, possessed daw siya. Tapos puro drawing ng kung ano-anong demonyo. Siya Ayun. nagsabing Bible tawag niya doon. Ewan ko Basta parang Bible siya, pinangalan tapos siya. pinangalanan siyang Devil's Bible. Kasi papatayin na siya bukas, lumabas yung Bible na yun, pinag-aralan, kakasulat lang kagabi, tapos ganito kakapal. Tapos, kaya daw siya natapos, 2 kamay yung ginamit niya pang sulat. Pero that's parang, ang tawag doon? Humanly impossible. No? Kaya nga, ito nga di ba impossible siya. Tinignan yung yung, makikita mo kasi yung date, yung may pamamaraan sila para makita kung yung ink, yung kung kailan ginawa. Doon isang araw lang daw talaga Tapos yung handwriting, isang tao lang daw yung sumulat. Kasi, Stroke. Yung stroke, iisa lang. Yun lang, mga misteryo na kakaiba nung mga... Exciting yan. Ano ko Di dati. bale, sa mga susunod na episode, pag-usapan pa rin natin yung mga ganitong bagay at nakaka-excite din na yung mga new discoveries, yung mga Kala ko- ancient technologies. Kala ko discoveries Narinig ko. No discoveries. sabi ka? Nudist. Nudist. Oo nga, no? No discoveries. Okies.
Hey, anyway, yeah. So, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa pagtakal ng mga alienism at mga kung ano-anong mga pinagagawa ni Donald Trump. Shoutout sa'yo, Utol. Alam ko nanonood ka sa amin at ang Pentagon. Saludo. Saludo! Saludo. Kami ang Lazaro Media. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Marika. Chris Delano. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it!